of the nation. Hinabol at tinahula ng mga aso ang magkaangkas na yan sa Ramon Isabela. Bumalik ang mga nakamotorsiklo at malapit ang binaril ang isang aso na ikinamatay nito. Agad na tumakas ang mga salarin. Kinondena ng Animal Kingdom Foundation ang insidente. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Bago ngayong gabi, nagliyab ang isang lancha na may kargang gasolina at diesel sa Zamboanga City. Sa Dipaculao, Aurora naman, isang gasolinahan ang nasunog na ikinasawi ng isa nitong empleyado. May report si Rafi Tima. Kargado ng mahigit 130 drum ng gasolina at diesel ang lansya na yan nang magliyab malapit sa baybayin ng Artilim Boulevard sa Zamboanga City ngayong hapon. Patungo sa ng tawi-tawi ang lansya. Patuloy na iniimbestigahan ang pinagmulan ng apoy. Wala namang nasaktan. Ayon sa mga saksi, agad nakatalon sa tubig ang 3 tripulanteng sakay ng lansya. Isang gasolinahan naman ang nasunog sa Dipaculao, Aurora. Isang empleyado ng gasolinahan ang nasawi. Nagpapagaling naman sa ospital ang isa pang nasugatan. Iniimbestigahan pa ang insidente. Wala pang pahayag ang pamunuan ng gasolinahan. Nasunog naman ang puneraryang yan sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Isang PWD ang nasawi matapos matrap. Wala umano ang ina ng biktima at caretaker ng punerarya nang mangyari ang sunog. Hindi patukoy ang pinagmulan ng apoy at ang halaga ng pinsala. Sinusubukan pang hinga ng pahayag ang may-ari ng punerarya. Grabe yung kapal, guys. Halos baluti naman ng makapal at maitim na usok ang isang gusali sa Dasmariñas, Cavite. Ayon sa Dasmariñas BFP, nagsimula ang apoy sa isang pabrika ng mga tela. Walang naiulat na nasugatan o nasawi. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Rafi Tima, GMA News. Posible ang bawas presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, batay sa kalakalan ng krudo sa world market hanggang 9 pesos ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel, 12 pesos naman sa kerosene. Pero ang gasolina inaasahan magmamahal ng halos 2 piso kada litro. Paliwanag ng DOE dahil po yan sa tumataas na demand sa gasolina sa papalapit na summer sa ibang bansa. Nakatira raw si dating Congressman Zaldi Co sa isang bahay sa Paris, France, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Remulla, nasa bahay na nagkakahalaga ng 14 billion pesos si Co malapit sa mga luxury shops sa Champs-Élysées. Kumpiyansa ang kalihim na mahuhuli na si Co bago pa man siya makakuha ng asylum. Patuloy niya inaabangan ang red notice na Setyembre pa hiniling ng gobyerno mula sa Interpol. Wala pang tugon ang Interpol hanggang ngayon. Pag-amin ni Remulla, siya ang nagbigay ng impormasyon sa Pangulo na nahuli si Co sa Czech Republic. Na-detain daw siya sa loob ng 36 na oras. Pero huli na raw nang dumating doon ang mga kinatawan ng Pilipinas. Bukod kay Co, tinutugis din ng gobyerno si Atong Ang, nasangkot naman sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sabi ni Remulla, muntik nang mahuli si Ang sa Cavite noong nakaraang buwan. Maghihigpit ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga tindahan ng sa malamig para tiyaking ligtas itong inumin. Lumabas kasi sa isang pag-aaral ng UP Manila na positibo sa drug-resistant bacteria ang mga samples na nakuha nila mula sa 12 tindahan sa Tondo. May report si Darlene Kai. Malamig, matamis at makulay ang mga itinitindang sa malamig at shake sa kalsadang ito sa Iloilo City. Certified pamatid uhaw, lalo ngayong matindi ang init. Pero ang City Health Office may paalala para iwas sa pagkakasakit. Isa na way nato nga ma-check is the vendors itself, ang iya nga mga palibot. We have to check kung ang ice niya ginagamit are clean. Kaya ang tinderang si Mildred, mineral water ang ginagamit para sa yelo kahit dagdag gastos. Kumpleto rin daw siya sa mga papeles at permit. Logi sir siyempre, makabataan na mag-inom, dahil ako mag-ano sila bala, magsakit sila tiyan. Sa ilang lugar sa Tondo, Maynila, nagpositibo sa drug-resistant bacteria ang samples mula sa 12 palamig stalls. Bata yan sa mga tindahang sinuri ng University of the Philippines, Manila. This is an antibiotic resistance microorganism na kahit anong antibiotic ang ating
inumin ay hindi siya masusugpo o matitreat. Ito po ay lalo na kung mahina ang resistensya mo, you are high risk on having the disease. Okay? And then usually nga ito ay nakikita sa hospital and seldom mo nakikita sa community. Ilan sa mga maaaring makuha mula sa kontaminadong tubig ang typhoid fever, cholera, hepatitis A, salmonella at E. coli infection. Magkakaroon ka rin ng mga diarrheal symptoms, vomiting, fever, the usual gastrointestinal problem. And sometimes kung masyadong severe yung kanyang infection, gaya nga ang sinasabi natin, antibiotic resistance siya, so magiging threat siya sa life. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila, nagsagawa na rin ang sarili nilang sampling sa di bababa sa 150 stalls sa buong distrito ng Tondo. Maghihigpit na rin daw ang LGU sa mga tindahan ng palamig. Kabilang sa plano ng Manila Health Office ang pag-require ng certification na malinis at ligtas inumin ng tubig at yelong ginagamit ng palamig stalls. Darlene Kai, GMA News. Hindi nalasing pero sumama ang pakiramdam ng mga uminom ng tuba sa Sibalom, Antique. Isinugod sa ospital ang 6 na taga-sitio Costan sa barangay Kabladan matapos sumakit ang tiyan at magsusuka habang nagiinuman. Acute gastritis ang diagnosis ng doktor. Base sa investigasyon, maaaring kontaminado ang tuba na ininom nila. Maaari raw napasukan ng mga peste ang sisidlan ng tuba noong umulan. Nakalabas na sila ng ospital. Isinusulong ng Commission on Higher Education ang pagbabago ng curriculum ng General Education sa kolehiyo, bagay na tinututulan ng maraming mga guro sa mga universidad. Kung bakit, alamin sa report ni Von Aquino. Alam ko nung high school na pagdating ng mga professor. Kursong may kinalaman sa aghamang kinukuha ni Keira. Pero batid niyang mas lumalim ang kaalaman niya sa kasaysayan ng Pilipinas pagtungtong ng kolehiyo kumpara noong nasa elementary at high school. Ang daming na sabi yung prof ko na hindi ko matutuklasan dahil iba nga yung level na tinuro sa amin ng high school. Mas in-depth po at linaliman pa po ng professors namin yung mga nalaman na po namin. Ang engineering student na si Osito, batid din ang kahalagahan ng pagkuha ng mga subject na labas sa kanyang kurso. Because these are also what give us substance beyond our own courses. This is important for the workforce, but it's also important for us, especially as nation builders and as servant leaders, to understand everything around us and for us to be well-rounded. Ito raw ang punto ng General Education o GE curriculum ayon sa Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippine o COTESCUP. Kailangan yung mga estudyante natin yung critical, ma-develop yung critical thinking, yung empathy, yung civic and democratic consciousness, as well as yung broad-mindedness or intellectual adaptability. Kaya tutulang grupo at iba pang universidad sa panukala ng Commission on Higher Education na baguhin ang GE curriculum sa tertiary education. Sa ilalim kasi nito, mababawasan ang GE units sa 18 to 21 units mula sa kasalukuyang 36 units at mas nakatutok sa outcomes-based education. May mga subject daw kasi na naituro na sa high school, gaya ng ethics, basic math, Philippine history at art appreciation. Yung 5 kurso ngayon sa core ng strengthened senior high school ay tinatawag natin na reflective na ng mga hinihingi nating college readiness standards. Pero hindi ibig sabihin nito na tatanggalin siya ng buong buo sa kolehiyo. Kailangan magkaroon ng tinatawag natin na reframing process. Lalong hihina yung pagmamahal sa bayan at pagkakaunawa ng mga mag-aaral sa kaniyang sarili bilang isang mag-aaral, bilang isang Pilipino at higit lalo bilang isang tao. Sabi pa ng COTESCUP, ang pagsasama-sama ng mga GE subject ay panghihimasok sa academic freedom ng higher educational institutions. In this particular situation, even yung method of teaching is also dinidefine na rin nila. So it's in that sense may intrusion. So that is another constitutional question.
Hiwalay na usapin pa raw ang libo-libong guro o instructor na posibleng mawala ng trabaho. Sa Education Act of 1982 na dapat kasama ang Department of Labor basta maapektuhan ang mga manggagawa sa paaralan. Hindi po yan kasama sa draft na guidelines na ginawa ng CHED. Batid namin na magkakaroon ito ng displacement. Pero ang unang hakbang natin, alamin natin kung sino ang talaga magkukwalify pa at naghahanda ang komisyon para sa malawakang pagsasanay o upskilling ng ating mga kaguruan. Pagtitiyak ng CHED, nananatili silang bukas para sa pagsisinsin ng GE reframing. Sa proposed timeline kasi sa 26-27, gusto naming mag-pilot. Gusto natin kumuha ng paunang datos kung ito nga ba ang direksyon na gagawin natin. Von Aquino, GMA News. Alitan sa kalsada na nauwi sa pananaksak na screwdriver ang nahulikam sa Taguig City. Sa Caloocan, pinaulan na naman ng bala ang isang Indian national. Tinitingnang motibo sa krimen ang kanyang negosyong pautang. May spot report si Oscar Oida. Nagsimula sa ampasan ng helmet at nauwi sa pananaksak gamit ang screwdriver. Ang alitan ng mga rider na ito sa Taguig City. Matapos malaksak, naglakad papalayo ang suspect na parang walang nangyari. Agad siyang naaresto ng nagpapatrolya ang pulis. Ligtas naman ang lalaking ilang beses na inundayan ng saksak. Ang gulo, nag-ugat ng harangan umano sila ng suspect sa kalsada. At nang nag-react sila, tinirty finger daw sila nito. Ginawa ko, nag-rev ako ng malakas para mapuwapansin niya. Yung pag-rev ko, sakto, ayun na, niya ako. Kinumpronta lang namin bakit mo kailangan yung mag-ganon. Nagpaawat kami, bigla siyang inistan niya yung motor niya, binuksan niya yung compartment, kinuha niya yung screwdriver. Depensa naman ng suspect na nahaharap sa kaso. Gawa po nung galit na sinabi sa akin na huwag daw po akong liliko. May kakalagyan daw po ako. Pero yun lang po yun eh. Inataw na po ako ng helmet eh. So dinipensahan ko po. Hindi rin daw siya nag-dirty finger. Ang dalawa namang complainant, Ikaw ay may karapatang manahimik. inaresto rin dahil napag-alamang may warrant daw pala sa ibang kaso. Yung pong isang biktima natin may dalawang standing warrant, isang theft at saka isang carnapping, habang yung isa namang biktima natin din ay may kasong frustrated homicide. Di na muli nagpa-interview ang dalawa pero nila sentence served o napagsilbihan na nila ang sentensya sa mga nasabing kaso. Pinakawalan din sila kalaunan matapos makapagpresenta ng kaukulang dokumento ang kani-kanilang pamilya. Sa Caloocan City, bumulagta ang rider na yan matapos umalingaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Dead on the spot ang Indian national na si Ranjit Singh na pinuntirya nang nakasunod sa kanyang riding in tandem. It has something to do dun sa kanyang business ng pagpapautang or ito'y may anggulo na talagang upang maagaw sa kanya yung mga kliyente niya dito sa North Caloocan. Sa mga koleksyon niya, ma'am, na babanggit niya sa akin yun na matumal nga daw. Tapos minsan, tinatakbuhan pa siya ng mga suki niya. Yun, tapos minsan, di maiwasan na nakapagbitaw siya ng di magandang salita. Patuloy na tinutugis ang mga salarin. Nakikipag-ugnayan na rin ang Caloocan Police sa Indian Embassy. Oscar Oida, GMA News. Pinag-aaralan na asawa ni Vice President Sara Duterte ang paghahain ng motion for reconsideration matapos ibasura ng Quezon City Regional Trial Court ang kanyang petisyon para pigilan ang paglalabas ng kanyang tax records. Paglilinaw ng kampo ni Attorney Mans Carpio, hindi layo ng kasong inihain nila sa korte na pigilin, hadlangan o kaya'y pakialaman ang impeachment proceedings laban sa bise sa Kamara. Ang kanila raw hinihiling ay pagbawalan ang Bureau of Internal Revenue na ilabas ang annual tax returns ni Carpio na protektado ng confidentiality provision sa ilalim ng batas. Iginiit din nila na hindi nila pinipigilan ang Kongreso sa mandato nito. Ang pinipigilan daw nila ay ang anilay hindi otorisadong pagsisiwalat ng confidential tax records ni Carpio. Isinulong sa ASEAN Summit ang pagtatatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Layo nitong tutukan at pagtulungan ng ASEAN ang ligtas na paglalayag sa South China Sea.
Gayon din ang pagtitiyak na napoprotektahan ang soberanya at teritoryo ng bawat bansa sa ilalim ng UNCLOS at international law. Kabilang din sa napagkasunduan ang pagtatatag ng fuel reserve para sa mga miyembro ng ASEAN. Tugon yan sa oil crisis sa gitna ng giyera sa Middle East. Nagkaroon naman ng gala dinner ngayong gabi. Ashley Ortega at Mavi Legaspi, break muna sa trabaho para sa kanilang Osaka adventure. Sa finale episode ng Encantadia Chronicles Sangre, si Flamara ang bagong pinuno ng Hathoria. Sa ilalim ng aking pamumuno, ay hindi ka mawawala ng puwang at katungkulan dito sa Hathoria. Na maalam naman si Dea para bumalik sa kanyang lupain. I love you so much. Pero tila hindi pa tapos si Gargan. Hahanapin natin ng iba pang mga itim na bathala upang mapaghandaan ng ating pagbabalik sa Encantadia. Tila hindi pa tapos ang ating laban. Ngunit hindi tayo nakatitiyak kung ito'y magiging madali. Sapagkat batid natin na patuloy ang pagdating sa atin ng mga pagsubok. Ngunit magiging handa tayo sa kung ano man ang laban ng paparating. Imbolide! Encantadia! Matet de Leon nagsalita tungkol sa relasyon nilang magkakapatid sa kuya niyang si Ian de Leon, 1 taon mula nang mamatay ang kanilang inang si Nora Honor. Actually, hindi ko po masabing away, but misunderstanding. Pagkumpirma ng apoy sa dugo star, si Ian ang sole legal heir ng ina na kinikilala raw nila. Sa isang cryptic post ng litrato nilang 4 na hindi kasama si Ian, tinawag ni Matet silang magkakapatid na mga walang mana. Pinalitan niya ang caption kalaunan. Yun naman po yung sinasabi ng mga tao na wala kayong mana, wala kayong karapatan pamanahan. Laging ganun. Maging masaya na kayo na binihisan at pinag-aral kayo, pinakain kayo. Kung may naiwan bang last will and testament ang ina, sinabi ni Matet na wala siyang ideya o balak na alamin ito. Hindi po namin iniisip yung mana na yan and wala kaming hinihingi, wala kaming kiniklaim. But please respect us. Wala pang reaksyon mula sa kampo ni Ian. Athena Imperial, GMA News. Nakaladkad ng tren ang matandang lalaking yan sa India matapos hindi tuluyang makasampa habang umaandar. Sinubukan siyang hilahin ng isang lalaki hanggang sa tumulong ang isang babaeng constable. Nailigtas ang matandang lalaki. Trip mo bang mag-alat Tarzan sa isang waterfalls sa Ilocos Norte? O kaya namay mag-alagagamba sa gitna ng kakahuyan sa Negros Oriental? G-Time Mag-Nature Trip sa report ni Joseph Morong. Subukang maging gagamba sa gitna ng kakahuyan. Sa Santa Catalina, Negros Oriental, atraksyon ang malasapot nilang tambayan. Very close to nature lalo na sa kanilang palwa slide na gawa sa pinatuyong mga tangkay ng dahon ng niyog. Magmasid-masid, may nasa 2,000 unggoy ang makikita. Pero bago yan, mag-river cruise muna sa loob ng 2 oras. Malula sa hanging bridge na may 7-story view deck. Siyempre, maging maalam sa kalikasan sa pamamasyal sa halos 1 kilometrong boardwalk ng mga bakawan. Sa 2 talon, pwedeng maligo, Mantabios at Talostos Falls. Kung waterfalls lang din naman, arat na sa Anat Falls sa Adams, Ilocos Norte. Kung sa ligo'y mabibitin, may Tarzan Vine kung saan pwedeng maglambitin. Pwede ring tumawid sa hanging bridge. Dahil pwede ang picnic, magdala ng pagkain para swak sa bonding. Sa Surigao del Sur, binabalik-balik ang pasyalan naman ang nakabibighaning Hinatuan Enchanted River. Sa linaw ng tubig at lunti ang mga puno, tamang-tama ito para sa gustong magpalamig. Dagdag atraksyon ang fish feeding show sa Blue Lagoon. Para kompleto ang trip, mag-island hopping sa mga pasyalan pang kalapit. Joseph Morong, GMA News. Yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Sa ngalan ni Ato Maraulio, ako po si Mariz Umali. At ito ang State of the Nation.